Ang ating Panginoong Jesucristo, sinapupunan pa lang, dinalang tao na siya ng kanyang ina. At nang ipinanganak siya, tao pa rin. Hindi kailan naging hayop o anong uri ng unggoy o halaman man. No? Actually, kung mabasahin natin sa Juan 16:21, ito naman ang ipinahayag ni Apostol na Juan sa mga babaeng nanganganak ng bata. Yun ba kayang ipinapanganak? Ano ba yun? Hayop? Halaman? Bagay? Planeta? Uri ng bituin? O, basahin natin ang Biblia, hindi sa kung ano ang sinasabi ng mga pastoratoy. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Kanina may nabasa tayo ditong katanungan galing kay Adon Bundal. Good evening mga brothers and sisters at sa lahat ng mga viewers. Tanong lang po, kung ang bata ay hindi tao ayon sa isang pastor, tapos tuldok na, wala nang, tanong lang po, kung ang bata ay hindi tao ayon sa isang pastor, okay. So, kung ang bata ba ay hindi tao ayon sa isang pastor, kung hindi pala tao ang bata, ano hayop? Halaman? Bagay? Kung gayon, parang ginagawa nila ang ating Panginoong Jesucristo hindi tao. Basahin natin ang Banal na Kasulatan. Sa Mateo 1:18 hanggang 23, kapatid, ito ang sinabi ng Banal na Kasulatan, ano? Hindi ba tao ang ating Panginoong Jesucristo? Sige, basahin natin ang Banal na Kasulatan. No? Tingnan natin na kung tama ba yung pastor na yun na nagsabi. Ito. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Okay? Ano daw? Ang pagkapanganak kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria, na kanyang ina, ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, nasaan ako? Nawala ko. Ayun, bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, tao pa lang ating Panginoong Jesucristo nung dinadala pa lang siya ng kanyang ina. Sinapupunan pa lang yun. Hindi pa ipinanganak yun, pero tao na. Napakalinaw dyan, no? Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. Datapot samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba. Wait lang. Jose, anak ni David, huwag kang magamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Tao pa rin eh. Nung dinadala pa lang ng inang Bering Maria, si Panginoong Jesucristo ay tao pa rin. What if, nung nanganak na, ipinanganak na si Panginoong Jesucristo? Pagpatuloy natin. At siya'y manganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Napakalinaw, kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa history na nakatala sa banal na kasulatan, ipinahayag sa Ebanghelyo ni Mateo. Ang ating Panginoong Jesucristo, sinapupunan pa lang, dinalang tao na siya ng kanyang ina. At nang ipinanganak siya, tao pa rin. Hindi kailan naging hayop o anong uri ng unggoy o halaman man. No? Actually, kung mabasahin natin sa Juan 16:21, ito naman ang ipinahayag ni Apostol na Juan sa mga babaeng nanganganak ng bata. Yun ba kayang ipinapanganak? Ano ba yun? Hayop? Halaman? Bagay? Planeta? Uri ng bituin? O, basahin natin ang Biblia, hindi sa kung ano ang sinasabi ng mga pastoratoy. O, doon tayo sa biblical basis baga. Ito ang sinabi sa banal na kasulatan. Ang babae, pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit, pagkapanganak niya sa sanggol, ano daw? Pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. Tao pa rin yung ipinanganak pala. Okay? So, kapatid na Adon Bundal, nabasa natin sa banal na kasulatan, ano ang bata? Kahit yung dinadala pa lang sa ina, tao na po iyon. Hindi po yun unggoy, hindi baboy, hindi aso, o kahit anumang uri ng halaman o pangalan man ng planeta, o kahit anumang bagay. Kung hindi, tao po iyon. Tao po ang mga bata, sinapupunan pa lang hanggang sa ipinanganak. At bigyan natin ng karagdagang sagot ang ating kapatid na si Brother Angel. Brother Angel? Kaya nga pagka may gano'n na sabing hindi tao, tanungin mo, nung ang misis mo po, nabuntis siya, anong dinadala niya? Anong tawag sa kanya? Nagdadalang? Bata. Sabi nila, Brother Angel, ang bata, hindi ang tao. Bata, pero hindi tao. Yun ang sabi ni Bacalaris eh. Ang bata, hindi tao. Yung word na hindi tao, di ba? Para walang nakakalungkot ito. Pag wala ang magandang tanong siguro kay Brother Angel, dahil yung bata ay hindi tao, kailan naging unggoy ang anak mo? Ganun yun, pilosopuhin ba, no? Go ahead, Angel. Kaya nga nagdadalan tao. As simple as that. Ano ka ba, pastor? Ano ba dinadala niya ng asawa mo nung buntis siya? Ano ba dinadala niya? Baka unggoy. Let's just pray for them, di ba? Sabi nga yung topic natin kahapon sa Roma 12:14, no? Let's pray for them. No? Mga ganyan wala lang sila, hindi, kumbaga biktima lamang sila, no, na maling aral, nasa maling iglesia, kaya lahat ng interpretation mali. So out of context. Let's just keep praying for them. Biktima lang po. Actually, maraming mapapansin mo, napakabait ng mga ng mga ibang sekta rin, no? Talaga sila, mapansin nyo na talagang nababago na pero yun nga lang, pagdating sa konteksto sa pag-aaral, napakaraming kulang at mali. So let's just keep praying for them kasi nga wala sila sa tunay na iglesia, walang authority, para wala silang even one authority na magpaliwanag sa tunay na turo ng Diyos na sa simbahan. So nangyayari doon talaga, puro out of context, at magiging sanhi sila ng kasalanan. Biro mo, hindi nila pabibinyagan yung bata, no? Biro mo yung sinop scandal na yun ang tinatawag natin, no? Nagiging sanhi ka ng kasalanan. Kaya pala hindi nila pinabibinyagan, Brother Angel, no? Yung mga bata. Kaya pala hindi nila binibinyagan kasi hindi pala tao sa kanila yung bata. Kasi malinaw sa sa utos ng Panginoong Jesucristo, binyagan lahat ng tao eh. Kaya pala hindi nila pinabibinyagan. Oo, hindi tao. Tatawa na lang ako, hindi tao ang anak mo?
Ano siya? At saka, Brother Angel, ako, sa logical reason yung logical reason, Brother Angel, hindi ako naniniwala na kapag may nakikita silang buntis, hindi nila sinasabi na, ay, nagdadalang tao ka pala. Hindi ako maniniwala na yung sinasabi nila, ay, nagdadalang bata ka. Imposible yun. Di ba? Diba? Nagdadalang sanggol? Wala naman ganun nagdadalang bata. Illogical yun. Kahit alam natin na bata, Brother Angel, kahit alam natin na bata o sanggol yung dinadala, hindi mo sasabihin na nagdadalang bata o sanggol. Nagdadalang tao talaga. Yan talagang tama na ginagamit ng mga Pilipino sa bata na dinadala ng nanay. Yan talaga yung proper way na sabihin, nagdadalang tao. Ang nakakatakot dito dahil dun sa tao, binyagan lahat ng tao. Ay hindi kasi tao ang bata. So ang mangyayari diyon, bro, yung mga bata minsan namamatay, di ba, maaga yung bata, hindi nabibinyagan. So ano nangyayari doon? Nagiging sanhi sila ng pagkakasala, nagiging sanhi sila ng pagkakasala na hindi nila nabinyagan yung mga bata. Itinuturo nila halos lahat ng ibang sekta ganun. So anong sasapitin no? Sabi ni Jesus, di ba? Lalo na sabi niya, ang naging sanhi ng pagkakasala sa mga batang ito. Biro mo, hindi mo pabibinyagan ngayon yung bata. Dahil sa feeling mo, hindi tao. So ngayon, ang mangyayari nun, hindi mo pabibinyagan. Sabi ni Jesus, kapag hindi nabinyagan, hindi magkakaroon ng buhay. So, let's keep praying for them. Napakarami ng batang hindi nabinyagan dahil sa mga maling turo. At yun ang nakakatakot doon. Hindi siya biro, bro, no? Bakit? Kasi hindi biro yun. Ang daming mga sanggol na namamatay sa ibang sektang walang binyag. So it's not even a joke kasi namamahamak ka ng tao, ng mga bata na napakarami hindi nabinyagan ngayon. Lahat halos ng ibang sekta. Kaya nga sabi, nagdadasal ko araw-araw gabi, Lord, sana pahipuin niyo sila at makabalik sa tunay na simbahan. Kasi yan nga, sabi nga, Father Esmonilo, kapag nagkamali ka na interpretation sa Biblia, impyerno ka. Hindi lang ikaw ang mangyayari sa kanila kasi, nandadamay. No? So, sinopi-scandal yun. No? Mas matinding kasalanan, sabi nga ni Jesus, Lucas 17:1-2, bro, ano yung... Lucas 17:1-2. Sige. Oo, di ba? Anin nga natin yun, yung mga sanhi ng pagkakasala, ayaw pabinyagan. Sila mismo nagsasabi nun. So sila yung sige, ito sinasabi. Basahin nga natin, bro. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod. Datapwat sa aba niya ang pinanggalingan. Mabuti pa sa kanya ay kung bitinan ang kanyang lieg ng isang gilingang bato at siya ay ihagis sa dagat kaysa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. Yung MBB, maganda MBB. Yung MBB, sige, MBB natin basahin. Medyo magpatisod. MBB, bro. Okay, balikan natin sa uno. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, siguradong darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sapitin ng taong panggagalingan niyoon. Kakilakilabot. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa liig ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Talagang word for word yan. Yan ang mga ginagawa ng mga tao ngayon na may ibang sekta. Huwag niyong binyagan yung bata. Sino ba yung bata din na si CJ ba yun? Talagang napakamaliit, malaki kasalanan daw binyagan ng bata. Diyos ko po, sabi ko, patawagan niyo po ito. Hindi niya alam ang ginagawa at sinasabi niya. No, so nakakatakot. Yan ang word for word sa mga maliliit na ito. Bakit? Kasi nga during that time, actually, kasi sa kanila noon, walang kwenta sa kanilang mga bata. Parang ngayon, ganun din naman walang kwenta yung mga bata, wag nang binyagan kasi iniisip nila, naman niya, walang kasalanan, walang ganito, no? So, hindi nila pabibinyagan. So, ganun din doon, walang masyadong, hindi binibilang sa, nila noon, sa bayan nila pagbata at mga babae. So, hindi nila alam sa Diyos, pagdating sa Diyos, kaya pinaliwanag niya,
dapat nga maging tulad daw tayo ng bata. At nandun sa kanya, nandun nga yung ano no? Nandun nga yung kinalulugdan yung mga bata. Kaya pinapalapit, kaya pinapabinyag nga lahat So, sasabihin mo, wag mong binyagan ngayon. Anong ginagawa mo? So, nagigisanti sila ng pagkakasala. So, lahat po tayo ngayon, sana let's keep praying for those mga Protestant po, no? Ipanalangin natin sila. Sabihin natin, Lord, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Card bag sauce in hand.